Let us pray. Aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa umaga na ito. Nagpapasalamat muli kami sa araw na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay lumapit sa iyo sa pagsamba. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na aming maituon ang aming buong isip at puso sa iyo. At nawa nga, Panginoon, ay patnubayan mo kami sa mga bagay na aming pag-aaralan. Nang sa gayon, Panginoon, ay tunay na makilala namin ang aming Panginoong Kristo Jesus, lumago kami sa kabanalan at lumakad kami, Panginoon, sa isang paraan na kaaya-aya sa iyo. Muli ay patnubayan mo ang aming mga kapatid na patungo pa rito. Samahan mo sila, Panginoon, na sila ay makarating ng maluwalhati. Purihin ang iyong pangalan, itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so good morning. So, naatasan ako ni Pastor Ish na magturo ng Sunday School at very specific yung topic na binigay niya sa akin. No? I believe si Pastor Noel, nagtuturo siya regarding doon sa yung masculine and feminine. No? So, two sexes, two genders only. So, binigay ni Pastor Ish itong topic about yung marriage and about one man, one woman na union. Well, to tell you, meron kaming couples fellowship and some of yung mga bagay na sasabihin ko rito are actually coming dun sa mga lectures na binigay ko doon sa couples fellowship. So para sa mga couples na naka-attend doon, marami doon sa ating pag-uusapan, baka narinig nyo na, pero maganda siguro na maulit din natin at kung meron kayong mga tanong, pwede nating mapaliwanag. But of course, hindi rin natin tinatanggal yung ating isip for those who are not married. No? So this is something na kailangan din ninyong matutunan. Yes. Ito isang bagay na kailangan din nating matutunan, no? Dahil ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon at siya ang magbibigay sa atin kung ano yung karapat-dapat para sa atin. Regardless if it is the married life or the single life, everything is in the hands of the Holy God. Okay, so ano ba yung mga prevailing views pagdating sa marriage? So meron ditong tatlong bagay na una gusto nating makita, no? Yung historical, yung modern, tsaka yung early Christian. Pag sinabi nating historical, ano ba yung tingin ng sanlibutang ito sa pag-aasawa or the issue of marriage? So for some, or for many, marriage is just socio-political. Ibig sabihin, just to get an advantage o umangat ka sa iyong political situation, mag-aasawa ka. Kaya di ba, minsan naririnig natin o nakikita natin halimbawa sa mga palabas, na yung mga hari nakikipag-asawa sila sa mga ibang royalty to form alliances, no, para lumakas yung kanilang grip in terms of power. It could also be economic, nangyayari pa rin ngayon yan, di ba, na pakasalan mo yon para yan mag-aahon pa sa atin sa ating buhay. It could be cultural, no, na ito yung bagay na ginagawa na sa kultura nila o sa tradisyon, kaya dapat yung isang single na nabubuhay sa kanyang pamilya mag-asawa dahil yun ang tradisyon at they look down on people who are not married. Now, pag tinignan naman natin yung mga modern views, of course, we would see that marriage, people think about marriage, no, na it is simply romantic or an emotional thing na kailangan nilang i-satisfy. Kaya nga marami sa mga nagsasabi, naghahanap sila nung kanilang forever. Pero hindi sila nakakakita ng kanilang forever because what they want to satisfy is their emotion or yung kanilang physical cravings. At yun yung modern na paniniwala sa ngayon. Of course, hindi yan totoo sa lahat ng mga bansa, but certainly dito sa Pilipinas at sa West, yan ay isang bagay na nakikita natin. Now, pag tinignan naman natin yung early Christian views, when I say early Christian views, these are the early church fathers. Yung mga early church fathers, ang isa sa kanilang mga arguments, yung pag-aasawa daw ay exclusive lang for procreation. Ibig sabihin, para lumaganap yung mga tao dito sa lupa, dapat
mag-asawa. Dito sabi ni Augustine, no? Kung babasahin niyo to, sabi ni Augustine, Eve is no use for Adam if she had not been able to bear children. Isipin ninyo na ganito pala yung pag-iisip ng marami sa ating mga church fathers na wala palang halaga yung pag-aasawa maliban sa pagpaparami lamang ng tao, no? Wala daw halaga ang isang babae, most especially, kung hindi siya magkakaroon ng anak. That's why noon, pag yung isang babae ay baog, hindi magkaroon ng anak, they don't look at that favorably. Now, this is rooted on philosophy, no, na Platonism, that the body is evil, but the soul and spirit is actually good. Kaya nga marami sa ating mga church fathers, pagdating sa pag-aasawa, they take little weight on biblical revelation. Wala kayong makikita na exegesis on scripture text that talks about marriage. Now, ano yung naging effect nito? When we think of historical, marami dun sa cultures, they have arranged marriages. No, na yung marami sa mga tao, they don't have a choice kung sino yung mapapangasawa nila. Makikita na lang nila, magugulat na lang sila on the wedding day. Ito pala yung mapapangasawa ko. And there are some cultures na ginagawa pa rin yan. Now, in our modern times, of course, alam natin na marami ang nagfa-file ng divorce, marami ang remarriages. Even dito sa Pilipinas, bagamat wala tayong divorce, maraming mga mag-aasawa ang naghihiwalay at nagsasama na lang sa iba pang tao, nagkakaroon ng live-in. And there are many people today who wants the setup of non-commitment. Ibig sabihin, ang gagawin lang nila magsasama sila pero walang commitment. Walang commitment ng pag-aasawa, pagpapakasal. Minsan nga may mga anak pa, pag in-interview mo, bakit hindi pa kayo mag-asawa? May mga anak na kayo. Ayaw namin ng commitment. So, yun yung pag-iisip ngayon. Now, in the early Christian view, ang naging spiritual thought nila is that those who are actually celibate are the ones who are spiritual. Ibig sabihin, yung mga tao na hindi nag-aasawa at binibigay nila yung kanilang sarili sa Diyos, celibacy, monasticism, yung mga madre, yung mga monks, yun daw yung mga spiritual na mga tao at yun yung hinahangaan nila. That's why in history, even yung mga Christian men na may mga asawa na, iniwan nila yung kanilang pamilya, iniwan nila yung kanilang asawa to become monks at inisip nila na mas spiritual sila sa bagay na iyon. Now, of course, in the turn of the 16th century, yung tinatawag natin na Reformation, nagkaroon ng pagbabago sa pagtingin ng pag-aasawa. At ito isang bagay that we thank the Lord because we were able to retrieve from the Bible kung ano ang tinuturo nito tungkol sa marriage. Now, we know that in the Reformed tradition, marriage is a creation ordinance. Ito ay binigay, pinagkaloob ng Diyos noong nilikha niya ang lalaki at babae. It is also good for man. Ito ay mabuti para sa lalaki, sa babae. Di ba nung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, 6 times sinabi niya that it is good. No? And then when everything was finished, sinabi ng Panginoon, it was very good for man. But then, nung nakita niya na mag-isa yung lalaki, anong sabi niya? It is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. At para i-reinforce yung thought na yon, anong ginawa ng Diyos? Ipinalapit niya kay Adan ang lahat ng mga hayop upang pangalanan niya. At then Adam realized that he was alone because there is no one like him. Wala doon sa creation na katulad niya. Kaya pinatulog ng Diyos yung lalaki, and from his rib, God created Eve para makasama ng lalaki. At dito makikita natin yung biblical basis for marriage. That marriage is first of all the doing of God. Ang Diyos ang siyang nagtatag ng pag-aasawa, hindi ang tao. Hindi ito galing sa pag-iisip ng tao, sa intelligence ng tao, o sa society ng mga tao.
in Genesis chapter 2 verse 22, maliwanag doon that God took a rib out of Adam at ginawa niya itong babae. And then what did God do? He brought Eve to Adam. So kumbaga sa isang picture ng isang kasal, 'di ba nakikita natin na yung magulang ibinibigay niya yung kanilang anak na babae sa lalaki na ikakasal. So it's the same picture na pinakita ng Panginoon na nung namulat si Adam, nakita niya merong babae, inilapit ng Diyos yung babae kay Adan for her to be his companion and for his good. And then of course, in the New Testament, makikita rin natin dito that marriage is the display of God. Anong ibig sabihin nun? Na yung marriage, it is patterned in the gospel. Ito ay patterned sa ebanghelyo. In what terms? It is the Lord Jesus Christ and His church, ang Panginoong Kristo Jesus at ang iglesia. For the husband is the head of the wife, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 23, even as Christ is the head of the church, His body, and is Himself its Savior. So dito, pag tinitignan natin yung pag-aasawa, dapat makita natin yung glory ng Panginoon sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Huwag nating tignan na mababa lang yung pag-aasawa katulad sa pag-iisip ng mga tao sa sanlibutan ngayon. These are the mind of people in this age na para bang damit lang na sinusuot yung pag-aasawa, pag ayaw na, pagluwa na, pag sawa na, madali itong palitan, madali itong tanggapin. No? So ito ay dalawang bagay na makikita natin about marriage. It is the doing of God. It is the display of God. And also, makikita natin na yung pag-aasawa, there are also bounds. May limitation ang pag-aasawa. It is a lifetime commitment, buong buhay na commitment. Meaning, ang pag-aasawa is only separated by death. Pag namatay either yung lalaki or yung babae, or both, that is only the time that they are separated, no? That's why yung divorce, hindi ito nasa isip ng Panginoon. Hindi ito yung will ng Panginoon. Ibinigay ito dahil sila ay nagkakasala. Pero sa plano ng Panginoon, marriage is a lifetime commitment between a man and a woman. And secondly, makita din natin that marriage is only this creation. Ito lang nilikha na ito. What does it mean? It means that when the Lord Jesus Christ returns, wala na yung pag-aasawa. Makikita natin yan sa Mark chapter 12, verse 25, na kung saan challenge ng mga Sadducees ang Panginoong Kristo Jesus ng isang dilema. At yung dilema na yun, sinabi ng mga Sadducees sa Panginoong Kristo Jesus, merong isang lalaki, meron siyang limang kapatid ata. No? 5 kapatid, nag-asawa itong lalaki na ito, namatay siya, wala silang anak, pinakasalan niya yung susunod na kapatid, ganun din ang nangyari, etc., etc. At ang tanong sa kanya, in the resurrection, kanino siyang magiging asawa? Sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. So ibig sabihin, in the time of the resurrection, kapag binuhay ng Diyos muli ang lahat ng tao, whether for salvation, the completeness of their salvation, or for their damnation or condemnation, wala na yung pag-aasawa, no? So in this sense, makikita natin that marriage is a momentary assignment. Ibig sabihin, habang nandito tayo sa sanlibutan, if a person gets married, he is bound or she is bound to his marriage commitment. So yun yung makikita natin na view, the biblical view of what marriage is.
Now, laliman natin yung pagtingin natin dun sa union ng lalaki at sa babae. Dito makikita natin na tanging ang Diyos lang ang maaring, number one, mag-define sa atin kung ano ang marriage. Bakit mahalaga yan? Kasi halimbawa sa US, gusto nilang i-redefine, bigyan ng panibagong kahulugan kung ano ang pag-aasawa. We know that marriage is only a one man, one woman in the union of marriage. No, mahalaga yan. Pangalawa, it regulates, only God regulates the married life. Ang Diyos lang ang pwedeng magsabi sa atin kung ano ang pag-aasawa. Hindi ito isinasabatas ng tao, kundi ang tao ay dapat sumunod sa kapahayagan ng Diyos in the revelation of God. And then, God alone will judge us in our treatment of marriage. Ibig sabihin, haharap tayo lahat sa Panginoon kung paano natin ginanap yung ating buhay ng pag-aasawa. So, isang bagay na dapat natin seryoso na tignan. Now, when we go to the biblical teaching, we know that marriage is a one flesh union. No? It is one man, one woman in the marriage union. Isang lalaki, isang babae sa pag-aasawa. Dito makikita natin yan in terms of creation sa paglikha ng Diyos. In Genesis chapter 2 verse 24, tignan ninyo yung mga salita. Therefore, a man, isang lalaki, shall leave his father and his mother. Now, emphasis dito yung mga nouns, no? Yung gender nouns, father and mother, and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Yun yung nakikita natin sa text na to, Genesis chapter 2, verse 24. And makikita din natin yan sa utos ng Panginoon in the Ten Commandments. Honor your father and your mother. And then in Exodus chapter 20, verse 14, you shall not commit adultery. No? So ano yung makikita nating implications ng mga bagay na ito? Sinasabi sa atin ng mga text na ito that marriage comes from one flesh union to one flesh union. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, ang lahat ng tao nanggaling sa isang pamilya, nanggaling sa isang tatay, nanggaling sa isang tatay at isang nanay. Wala namang nanggagaling sa parehas na babae at parehas na lalaki. So it's from one flesh union, father and mother, from one certain household. And then ngayon, yung isang lalaki at isang babae, sila ngayon ay magiging mag-asawa din katulad ng kanyang magulang. And here, makikita natin in terms of creation, there is a consciousness of married families. Ibig sabihin, ang normal, ang tama na pamilya ay merong pag-aasawa, father and mother. May magulang, may tatay at nanay. Of course, si Adam and Eve ay exempted doon. But on a normal situation, there is a father and a mother, a man and his wife in union. And through them, God produced children. And then there's another perpetuation na makikita natin from this text, yung tinatawag na heterosexual monogamy. Ibig sabihin, it is only for one man and one woman. Hindi pwedeng many men or multiplicity of men and multiplicity of women. Monogamy. Heterosexual, ibig sabihin, they are not of the same gender. They are not of the same sex. Hindi homosexual union. Kaya yung implications nito, outside of the marriage design, it is a travesty. Kasalanan iyon. Hindi iyon tama na sa paningin ng Diyos, sa paglikha ng Diyos, sa utos ng Diyos. Outside of marriage, outside of the marriage design, it is sin.
So marami ngayon in fact meron nang nagsasabi na sila ay church na ang kanilang ginagawa ay nagkakasal sila ng parehas na lalaki at parehas na babae. At ang kanilang theme ay love wins. No? Basta daw nag-iibigan, pwede na 'yon. At wala daw na iniuutos talaga na deliberate sa scriptures na bawal yung homosexual union. Adultery is also a sin that is prohibited in marriage. Ibig sabihin, labas sa pag-aasawa, hindi pwedeng magkaroon ng relasyon. The husband or the wife. Also fornication. Ibig sabihin, there should be no sexual union between two people outside of marriage. Hindi rin pwede yung bigamy or polygamy, yung maraming mga asawa. At hindi rin tama yung pornography. Meaning, nagsasarili ka para isatisfy yung iyong sariling pleasure, this kind of pleasure that should only be in the bounds of marriage. So ito yung makikita natin, no, na tinuturo sa atin ng Biblia in terms of one flesh union. But on the other hand, we should also look at the roles and function. Now, when we look at the roles and function of marriage, we would see that it is patterned after Christ and the church. No? It is, kung gusto nating makita kung ano ang tunay na pag-aasawa, makikita natin yan kay Kristo at sa kanyang iglesia. And we will read that in Ephesians chapter 5, verse 22 to 24 and the following verses. Sinabi dito, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Now, para sa mga asawang lalaki, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba nito na tayo yung hari ng ating tahanan at yung ating salita ang parating masusunod at hindi ito pwedeng mabali? Well, if we look at the text of scriptures, it tells us in summary that it is a loving leadership. No? Iniutos sa mga lalaki na mahalin nila yung kani-kanilang mga asawang babae. First and foremost, dapat makita natin ng mga lalaki na hindi tayo si Kristo. We are not the Lord Jesus Christ. We are not the Lord, no? Hindi tayo yung Panginoon. But our primary duty bilang mga asawang lalaki, at dun sa magiging asawang lalaki, is to be conformed to Christ. Maging katulad ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, siguro concretely, although hindi ko sinasabi that we will be able to exact the offices of Christ. We know that Christ is the prophet, priest, and king of His people. But in terms of leadership, yung asawang lalaki, he should be the one who leads his family in the Word of God. Siya yung dapat na nangunguna sa pagtuturo ng salita ng Diyos. He also leads his family in terms of prayer, pananalangin, and also the rule, yung pamamahala ng kanyang tahanan, nandun yun sa isang lalaki. Kaya nga kung hindi nangunguna ang isang lalaki sa kanyang pamilya, sa kanyang pag-aasawa, he is betraying the leadership that the Lord Jesus Christ gave him. Pangalawa, makikita din natin that the husband should encourage conformity, not preference. Ano ibig sabihin noon? Minsan tayo bilang mga lalaki, dahil iniisip natin na mas superior tayo, dahil ganito yung gusto ko, ganito yung mangyayari sa ating pamilya. Hindi ko gusto yung ugali na yan. Di ba? Minsan may ganyan tayong mga salita. We are thinking of our own preference or our own desire. But our primary desire as husbands, sinabi sa scriptures in
in this text sa Ephesians is for the holiness ng ating asawang babae. The holiness of our wives. Kaya nga makikita nyo in those verses, ano yung ginagamit ng salita ni Paul? Anong ginawa ng Panginoong Kristo Jesus sa iglesia na siyang gagawin din naman ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae? Sabi dito, sanctify her, cleanse her, present her to God without spot or wrinkle, holy and without blemish. Pag inisip natin yung mga bagay na yan, di ba? Sa asawang lalaki, hindi madali yan. Napakahirap niyan na your desire or your goal and your aim for your wife is to present her to God without spot or wrinkle, holy and without blemish. Pero paano gagawin ng asawang lalaki yun? Sabi, we have to pursue holiness by dying. Anong ginawa ng Panginoong Kristo Jesus para sa iglesia? Namatay siya para sa iglesia. Para yung kanyang iglesia ay maging banal, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ba yan bilang mga asawang lalaki, dapat tayong mamatay? Well, it means, of course, it is a figure of speech that we have to deny ourselves. Kailangan nating kalimutan yung ating mga sarili. Our primary consideration now in our lives, kung ikaw ay asawang lalaki, if you are a husband, is no longer ourselves. No? But our order of priority is God, and then our wives, and then ourselves. No? Ang Panginoon, ang ating asawang babae, at huli yung ating mga sarili. Hindi yung inuuna natin yung ating mga sarili. Minsan, di pala minsan, mahirap yan. Madalas mahirap yan. Especially, ako, nararamdaman ko yan minsan yung temptation na yan. Kapag umuwi ka galing trabaho, siyempre, pagod na pagod ka, papasok ka ng bahay, gusto mo pagsilbihan ka. At nagagalit ka pag hindi ka na pagsisilbihan. Di ba? Minsan sa galit mo, maaring tumaas yung boses mo, uminit yung ulo mo. Dahil we are primary thinking of ourselves. But here, we must see that as the Lord Jesus Christ, hindi niya inisip yung kanyang sarili, we should also have the same mind. We should humble ourselves. And we should take this order of priority that our primary responsibility is for God. And as we are responsible to God, we love our wife, we order our families, and then we think of ourselves. Now, love is demonstrated by desiring and laboring for our wives' holiness, yung kabanalan ng ating asawang mga babae. Minsan kasi tayo, ang iniisip natin, paano ko ba mapapakita yung aking pagmamahal sa aking asawa? Of course, we give gifts, we serve our wife. Hindi ibig sabihin na dapat mawala yung mga bagay na yon. We still demonstrate our love dun sa mga bagay na yon, hindi ba? But our primary aim as husbands is for the holiness of our wives, yung holiness ng our spouse. Even if you give him all the mansions in this world, the money that you can give, all the cars, lahat ng mga kitchen showcase and all of the living room showcase. But if your wife is not living in holiness, then in the standard of the scriptures, you have failed, no, as a husband, and we will be judged by God. Now, secondly, makikita rin natin yung role ng wife, no? The wife is in allegiance or submission in allegiance to Christ. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see your respect and pure conduct. Now, tingnan ninyo yung ginamit na salita dito ni Apostle
Peter. Sabi doon, even if some do not obey the word. Ibig sabihin, there are some households na yung kanilang mga asawang lalaki are Christian believers in the Lord Jesus Christ. No, that's part of the text. Pero may mga asawang mga babae na yung kanilang asawa ay hindi mga mananampalataya, di ba? But even so, the wife has to submit. Kailangan niyang magpasakop, no? At ito dapat yung pag-iisip ng asawang babae. Number one, Christ is supreme. Di ba sabi sa Ephesians, submit to your husbands as to the Lord. The primary duty of the wife is absolute submission to Christ. So yung absolute submission natin ng mga babae na kanino? Na kay Kristo. Hindi ba? Of course, nagsasubmit tayo sa ating mga asawang lalaki, but if our husbands are bringing us to sin, we cannot submit there. Hindi kayo dapat mag-submit doon sa mga bagay na yon. Di ba? Absolute submission is to the Lord Jesus Christ. And if ganyan yung pag-iisip ng mga babae, submission to the husband is labor. Hindi madaling mag-submit. Di ba? Madali ba mga asawang babae ang magpasakop sa inyong mga asawang lalaki? Meron ba? Ha? Madali lang. I'm sure it's labor. Mahirap yan. No? May mga sinasabi sa inyo, inuutos sa inyo na minsan pinag-iisipan ninyo, bakit ko gagawin ito? Hindi ba? But if we submit to the Lord Jesus Christ, submission to the husband is labor but not bitterness. Kung ito ay ipagkakaloob natin sa Panginoong Kristo Jesus, yung mga asawang babae, they would not be bitter in their submission to their husbands. At syempre, sa mga asawang lalaki naman, huwag niyong bigyan ng dahilan yung mga asawa niyong babae to be bitter sa kanilang submission. At dito makikita din natin, number 2, submission and good conduct. Christ is glorified by submission. Submission is not for the husband's superiority, but for the glory of Christ. Hindi ka nagsasubmit dahil superior yung iyong asawang lalaki. Pero nagsasubmit ka dahil yun ang role, yun ang function na binigay sa iyo ng iyong Panginoong Kristo Jesus. Diba? So, maliwanag yan dun sa text. So, wife submission exhorts the husband to obey the word of God. Maliwanag yan dun sa text, diba? Even if some do not obey the word. So, ibig sabihin, for those who are Christian husbands, the assumption is, they obey the word of God. Sumusunod sila sa salita ng Diyos. At kung yung wife ay nagsasubmit sa kanyang asawang lalaki, she even exhorts him. Pinalalakas niya yung kanyang asawang lalaki na sumunod sa salita ng Diyos. Pero kung hindi siya mananampalataya, inilalapit niya yung kanyang asawang lalaki na sumunod sa salita ng Diyos. Dahil bagamat hindi niya isinasalita yung salita ng Diyos doon sa kanyang asawang lalaki na hindi mananampalataya, sa kanyang buhay ay naisap sa pamuhay niya yung salita. She becomes a practical example of the Word of God. Kaya dito makikita natin ano yung kagandahan ng pattern na ito na binigay sa atin ng Panginoong Kristo Jesus. If a husband leads his wife properly, for an unbelieving wife, that wife is exposed to Christ. Nakikita niya si Kristo Jesus sa buhay ng kanyang asawang lalaki. And in that sense, she is also prevented from sinning. No? Hindi ibig sabihin na hindi siya magkakasala. But of course, syempre, kung yung lalaki ay talaga sumusunod sa salita ng Panginoon, mapipigilan niya yung kasalanan ng kanyang asawang babae,
and our hope na being exposed to Christ, that wife will be won to the Lord Jesus Christ. Magiging mananampalataya din siya. But for the believing wife, if the husband truly follows the Lord Jesus Christ, this wife lives in obedient submission to Christ. Nagpapasakop siya sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ganun din sa mga asawang mga babae. If you have a believing husband, you encourage your husband to be more like Christ in their headship, in their leadership. Ikaw mismo yung kanyang encouragement na siya ay magpatuloy sa kanyang paglilid sa buhay ng pag-aasawa. Sometimes, yung mga asawang babae, minsan, mga asawang lalaki, nakakalimutan din yung mga duties and responsibilities. Halimbawa na lang yan, yung devotion, yung pagsasama-sama ng family para magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, umawit ng mga papuri. Kayo ba, lumalapit kayo sa iyong mga asawang lalaki at sinasabi nyo, ano ba tawag? Honey, sweetheart, loves. Tayo ba ay magbabasa ng salita ng Panginoon? So, hindi ka nangunguna, pero ibinibigay mo sa asawa mong lalaki, you are reminding him, no? Tinutulungan mo siya na siya ay manguna sa inyo sa paraan na binigay ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, if this is the role of husbands and wife, our duties and function promote mutual holiness by Christ-like obedience. And then, let us also beware that even in Christian marriages, sin can destroy it. Yung mga professing ng mga Christians, kung pinapabayaan natin yung ating roles and function, papasukin tayo ng kasalanan. Now lastly, isang practical application is spiritual fellowship. Beyond one flesh union, Christian spouses share the joy promised by God in the Lord Jesus Christ. Now, isipin niyo yan. Now, in our lives as believers, especially kung may asawa ka na believer din, hindi ba yung pinakaunang fellowship ninyo ay doon sa inyong mga asa-asawa? Minsan, ang temptation natin, maghanap tayo ng fellowship sa iba. Pero kaya binigay sa iyo ng Panginoon yung asawa mo so that you can build your faith together with your wife. You have a communion with the Lord Jesus Christ together with your husband and wife. And therefore, merong tatlong bagay na I would like to share here, which is kinuha ko doon sa libro ni Joel and Mary Bickey na How to Build a Godly Marriage. And makikita nyo dyan sa mga notes that nilagay ko dyan yung mga practical na mga nilagay nila on how you will build spiritual fellowship. Una, build on the Word of God. That is the primacy of the Word of God in your marriage. Ang Panginoon ang dapat nangunguna sa inyong pag-aasawa. Do you read God's Word as husband and wife? Magkasama kayo? Second, do you pray together? Meron ba kayong consistent time ng pananalangin? We know that the Word of God speaks to us and we talk to God in terms of prayer. And number 3, nurture spiritual intimacy. Sabihin nun, you glorify and enjoy God together in your fellowship. Meron ba kayo niyan bilang mga asawa? Minsan, ano ba yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo? Yung bang napapanood nyo lang sa TV? Yung buhay nung kapitbahay doon sa kabilang pinto? Sana pinag-uusapan ninyo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, which I also listed there. After Sunday, do you talk about what you heard, about the messages that you have received in the morning and in the afternoon? At do you share yung inyong spiritual experiences sa inyong mga asa-asawa? So that is something that I believe for the husband and wife is very important para parehas kayong lumalago sa Panginoon. So this is a challenge for us, no, na mga mananampalataya. We always remember that marriage is a good thing given by God,
requiring love demonstrated in labor. Labor yan. It is a lifetime commitment, therefore it is a lifetime work to build ourselves up in holiness and submission to the Lord Jesus Christ. Pero siyempre, dun sa mga single, hindi ko naman kayo iniiwan. Not denying the goodness of marriage, it is not better than being in Christ. Kung wala kang asawa ngayon, wag mong isipin na yung buhay ng pag-aasawa, that is everything that you need. Hindi yan ang lahat ng iyong kinakailangan. The first thing, the primary thing, the ultimate thing that you need is being in the Lord Jesus Christ. You should find satisfaction, enjoyment, and glory knowing that Jesus Christ is your Lord and your Savior. And you can have fellowship in your Savior. And minsan, we simply read the name of the Lord Jesus Christ in the Scriptures. But do we remember that He is a person? He is a person. And being a person, He desires personal relationship sa atin. Regardless if you are single or you are a couple, the Lord Jesus Christ desires for us to have a personal, a real, a living, a growing relationship with Him. Kasi if you're not satisfied with the Lord Jesus Christ, you will also not be satisfied even if you live a married life. Okay, so I believe hanggang dun lang yung ating lesson for today. So yung mga bagay na sinulat ko dyan, magandang basahin nyo yan. Are there any questions? Meron hong mga tanong? I hope nakatulong, no? Especially sa mga nagpaplanong mag-asawa at sa mga may asawa na. Meron pong questions, clarifications. Kuya Jonathan. Opo, may tanong. Paano po yung, di ba, yung wife should submit to their husband? What if po dun sa situation na yung lalaki, ay babae na Kristiyano, nakapangasawa na lalaki na hindi Kristiyano, lalo na especially pag Sunday, paano niya i-encourage yung kanyang husband to be prophet, priest, and king sa ating pinag-aaralan? Sa isang banda, hindi naman masusunod ng asawang lalaki yun, hindi ba? Dahil nga, hindi siya mananampalataya. So, hindi niya maipapamuhay yung pamumuhay na nire-require ng ating Panginoong Kristo Jesus. But I believe, doon sa ganong klaseng sitwasyon, yung wife, dahil siya yung nakakaintindi ng salita ng Diyos, pwede niyang tulungan yung kanyang asawang lalaki na magbasa ng salita ng Diyos. No? Hindi man niya ma-interpret yung salita ng Diyos in a rightful manner, but then, dapat tulungan ng kanyang asawang babae. But of course, hindi ganun lahat ng situation. May mga asawang lalaki na hindi sila mananampalataya. Ayaw nila yung bagay na yun. Kaya nga sinasabi ni Pedro, kahit hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos, nakikita nila yung pamumuhay ng kanilang asawang babae. Ibig sabihin, the wives' lives are the testament of the Word of God. At ang hope natin na sa ganung paraan, even those husbands who do not believe in the Lord Jesus Christ because of the testimony of their wives, the witness of their wives, they would be won to the Lord Jesus. Sige po. Follow up po. Paano po every Lord's Day? Kung gusto magsimba nung babae, iwan niya yung husband niya, tapos magsimba siya, o magpapaalam muna siya? Sige. Ano? Sasagot ka, Kuya Glenn? O sige, ikaw muna. Kuya Glenn. Meron kaming experience regarding... Tanong ba yan o sagot dun sa ano? Tungkol doon sa okay. sinabi ni Kuya, na mahirap talaga yun, no? Yung wife naging mananampalataya, syempre gusto niya mag-church every Sunday. Nakarinig na ako kasi ng counsel tungkol dyan. There's another
o there's also another instance naman na yung anak naman naging mananampalataya and then hindi rin siya pinapupunta ng church ng kanyang magulang. On both instances, yung narinig kong counsel tungkol diyan ay then don't then kung sinasabi ng asawa mo lalaki or asawa mo na huwag kang pumunta, then huwag ka munang pumunta for the meantime. Then manalangin ka, ipakita mo na ang patotoo mo ay patotoo ng isang mananampalataya. Katulad ng sinabi mo, Kuya Joel, no? Na magningning yung patotoo mo bilang mananampalataya at yung pananalangin mo para dun sa mga magulang mo or dun sa asawa mo na hindi pa mananampalataya, na eventually makita nila yung ilaw through you at sa unti-unting, yung asawa na babae na yun, talagang every Sunday, nagpapaalam siya sa asawa niyang lalaki. Sabihin ng asawa niyang lalaki, hindi ka pupunta ng church. Ang gagawin niya, paglilingkuran niya yung asawa niya, no? Gagawin niya lahat yung katungkulan niya dun sa asawa niyang lalaki, no? Tapos another Sunday would come, sasabihin niya, Daddy, pwede ba akong mag-church? Sabihin na naman ng lalaki, hindi ka mag-church. Hanggang sa dumating, patuloy, very consistent yung kanyang paglilingkod, yung kanyang patotoo dun sa asawa niyang lalaki, na pumipigil sa kanya sa pagpunta sa church. And eventually, no, dahil nga nakita marahil yung patotoo niya, no, pinayagan siya eventually. At yung asawang lalaki na yon ay nadadala na nung asawang babae dun sa iglesia. So I think, tawag dito, yun lang yung siguro yung maaari kong sabihin tungkol dyan, coming from a counsel that I've heard, no, from another pastor on how they've handled that situation. Okay. So salamat sa tanong, Kuya Jonathan. Isa yung tanong na malapit sa akin kasi growing up, ganun yung sitwasyon namin. No? But I would say na iba-iba rin kasi yung degrees nung halimbawa yung asawang lalaki ay hindi mananampalataya. Merong iba na outrightly, hindi naman pinagbabawalan, wala namang sitwasyon na ganun. So, okay lang, hindi ba? Pero meron mga iba na talaga outrightly bawal. No? So, I think na yung asawang babae, dapat nagsasabi pa rin siya, nagpapaalam pa rin siya, no? Sa kanyang asawang lalaki pag siya ay pupunta sa church. O alam niya kung saan pupunta. Siguro for a time, kung talagang pinagbabawalan siya, yun nga, ipakita niya yung kanyang loving submission doon sa kanyang asawang lalaki. But at the end, kung talagang hindi, di ba, may text tayo sa scriptures, it's better to obey God rather than men. So, ipagpaalam pa rin niya sa kanyang asawang lalaki, pero kailangan niya rin ipakita na siya ay titindig para sa ating Panginoong Kristo Jesus. So, there's no one answer doon. So, the situation depends, no, on a case-to-case basis. Si Eli. Good morning po. Not sure po kung out of topic, pero yung question ko is, nabasa natin na from creation, sinabi ni Lord na it's not good for a man to be alone. Meron bang parang indication na about sa celibacy na meron bang parang case na yung lalaki ay hindi na mag-aasawa? So, kumbaga parang sa ministry pwede, pero parang ikaw may indication po ba sa Bible kung ano yung parang sorry ang gulo ng tanong ko. Kung paano mo masasabi na you are called to be a celibate, parang gano'n. For both man and woman po. So, hindi ko alam, brother, kung tinatanong mo yan dahil meron kang calling. But of course, biro lang. Sa scriptures, maliwanag na sinasabi ng Panginoong Kristo Jesus that there are those who are called to be eunuchs. Sabihin, hindi talaga sila mag-aasawa. Some, they become eunuchs. Nung pinanganak sila, wala na sila talagang capacity to be able to get married. Others are forced by men
But there are others who become eunuchs for the sake of the kingdom. Ibig sabihin, binigay nila yung kanilang sariling buhay na maging single sila para they could give themselves doon sa paglilingkod sa Diyos. Now, the possibility is Apostle Paul is a single person kasi sinabi niya, I would desire that many of you would be like me na maaring indicative yun na hindi siya nag-asawa para maibigay niya yung kanyang buong sarili doon sa gawain ng ministeryo. But of course, I think it is also a gift. Hindi lahat ay pinagkalooban ng ganong klaseng gift ng ating Panginoon. No? So, as marriage is a gift, I believe that being single na maibibigay niya yung kanyang sarili sa gawain ng kingdom ng buong buo is also a gift given by God. An example of that is si John Stott. Sabi ni John Stott, nung kabataan niya, nagkaroon din siya ng mga relasyon. No, nagkaroon siya ng mga, I think, 2 ata na girlfriends. No? But eventually, he realized na if he would need to be useful sa kingdom, kailangan niya talagang mabuhay as a single person. At sabi niya, kung hindi ako isang single person, yung output ng kanyang pagsusulat, yung kanyang pagpe-preach ay hindi niya yun magagawa. So, I think it's a serious thing na kailangan isipin, but again, not everyone is given that privilege. Okay, last Follow up na. lang po. Kung hindi po siya nagfo-fall sa ganong category, babae or lalaki, hindi siya sa eunuchs and hindi rin siya, kumbaga, willing na ibigay yung sarili niya sa ministry ng full-time. Advisable po ba na maging single siya? Well, it's a case-to-case basis, but ang sagot ko dyan is hanapin niya muna kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa kanya. Kasi dun I believe dun sa how you ask it is hinahanap niya para sa kanyang sarili, di ba? As we are all under the lordship of our Lord Jesus, then hanapin natin. There are those na matagal silang naging single, they thought that they would be single in their lives, but by God's grace, even in their 50s, even in their 60s, nakahanap sila ng kanilang mapapangasawa. And that is the right time that God gave to them. So kailangan natin pagtiwalaan kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Thank you po. I hope nasagot ko yung tanong mo. Okay, so, sige, last na. Then let's wrap up. Sige, Kosan. Meron po tayo sa Zoom kay Kuya Mars. Okay. Sa anong mga paraan maaaring mas maging epektibo ang iglesia sa pagtulong sa mga mag-asawa upang sila'y lumago sa kanilang pananampalataya o sa kabanalan? Well, ano ba yung calling ng church? To make disciples, di ba? And to teach them the Word of God. So, ibig sabihin, dapat maliwanag na tinuturo ng iglesia kung ano ang kapahayagan ng Panginoong Kristo Jesus tungkol sa iglesia. We cannot force married people and tell them this is how you should live and we are looking after you. But we know that it is the Lord Jesus Christ who looks at each and every one of us. But the church, as given by the Lord Jesus Christ, is here to tell you the truth. And it is the truth that will set us free. So the work of the church is to tell individuals, regardless if you are married or you are single, what the truth is. At kung hindi nagpapahayag, if the church does not tell us what is the truth in the Word of God, then they are betraying the commission of the Lord Jesus Christ. Okay, let us pray. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kapaliwanagan ng mga bagay na ito. Alam namin, Lord, that if we would look at the world, it has its own mind, a sinful mind, a darkened mind about the relationship of husband and wife. And so, Lord, help us that we would know what the truth of the Word of God is and guide us, Lord, through the Holy Spirit, because we know that this labor that you have given to us is not easy in and of ourselves, but we need your work and your guidance through your Holy Spirit and by your word.
And so, Lord, help us as a church and even the couples here that they would live a life that is pleasing before you. And we also pray for those who are single, that they may give their lives to the Lord and Savior Jesus Christ, that in so doing, your name would be glorified and would be praised in our midst and of those that are outside the church. We glorify you and we praise you and we thank you in the name of our Lord and Savior Jesus. Amen. Thank you very much.